Sa iyong palagay, kaya nga bang tulungan ng pamahalaan sina Eddie at ang iba pang mga taong apektado sa mga gawain ng maraming negosyante ngayong pandemya? Sa paanong paraan? Maaari mo bang ipaliwanag? Napakahusay ng iyong mga ideya. Mamaya, sa ating talakayan, malalaman natin kung tumpak nga ba ang iyong mga nabanggit. Tulad ng nasa kwento kanina, bagamat ang pamilihan ay isang organisadong sistemang pang-ekonomiya, may mga pagkakataong nahaharap ito sa pagkabigo o market failure. Ang halimbawa ng mga ito ay ang paglaganap ng externalities gaya ng polusyon at ang pagkakaroon ng monopoly na nagdudulot ng pagkawala ng kompetisyon. Kaugnay nito, hindi nakakaiwas ang Pilipinas, maging ang iba pang mga bansa, na mapasailalim ang pamilihan sa pangingialam at panghihimasok ng pamahalaan. Tunay ngang ang pamahalaan ay isang mahalagang institusyon sa ating bansa. Alinsunod sa itinadhana ng Article 2, Section 4 ng 1987 Constitution ng Pilipinas, pangunahing tungkulin ng pamahalaan ang paglingkuran at pangalagaan ang sambayanan. Maliban sa pagtatakda ng buwis at pagbibigay ng subsidy, nagtatalaga ang pamahalaan ng presyo ng mga produkto at serbisyo. Upang mapatatag ang presyo sa pamilihan at maiwasan ang mataas na inflation, ipinatutupad ang Price Stabilization Program. Ang pagkontrol ng pamahalaan sa presyo ng pamilihan ay nahahati sa dalawang uri. Ito ay ang price ceiling at ang price floor. Ano nga bang pinagkaiba ng dalawang ito? Yan ang aalamin natin.